kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Dapat na po nating ilibre lahat yun. 16 to 20 kilowatt hours, 5%. Puro po kung langgam lang ang pinag-uusapan natin, sa langgam pwede na po ito. Pero tao po itong mga ito. So paano po nakalampas sa inyong radar ito? AX, meron kayong tupad, meron kayong MAIP, bukod pa dun sa 4Ps. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Wala namang record kung kanino napunta yun at kung paano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt hour consumption, pero 100 billion. Problema ko lang, i-depends ako kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, actionable, competitive. Yung sinasabi ng IPIRA eh. Ba't mo kasi nilagyan ng VAT? Kaya nga naging exorbitant. Hindi po kayo makasagot. Yung waste to energy, Madam Secretary, hindi naman po bago ito eh. Meron na tayong 9513, yung Renewable Energy Act of 2008. Ito may mandate na rito, Yusek Marasigan, hindi ba? Opo. Pero ang sabi ninyo, sa ngayon, 13 WTE projects pa lang. Tama ba ito? Mr. Chair, 13 nga kasi hindi viable yung ibang... Kaya nga, 13, ano? Although your department greenlit the same as of 2022. So that was 3 years ago. Pero out of the 13, 6 lang ang operational. Yusek Marasigan. Kasalanan mo na naman ito. Bakit ba napaka gusto mo yung number na 6? Tingnan mo kanina, yung PB system, 6 lang ang ano. Ngayon, ito na naman, WT, 6 na naman ang nagko-comply. Mabuti pa ang NEA. Alam mo, wala akong may tatanong sa kanila eh. Kasi ang NEA naman kasi, sa kaibahan ng iba, ito, huwag kayong magagalit. Si Mr. Almeda, kahit na busy-busy yan, kung minsan ite-text ka niya, Sir, kumusta ka? Meron ka bang mga issue na ganito, ganyan. Yung parang pinapaalalahanan ka eh. Pero si Yusek Marasigan, kahit minsan hindi ako tinext niya. Para nalalaman sana na nagkakausap man lang tayo. Akala mo ba napakalit ng problema ng bansa natin sa electricity? Eh, lalo naman ang ERC. Mamaya po babalikan ko kayo. Commissioner Digal, kayo po ay isa sa mga alam kong siyang pinaka-cooperative sa ERC. Sinasabi ko na sa inyo. Very reliable, very consistent. Pagka tinext mo yan, hindi pwedeng in less than 2 minutes sasagutin ka niya. Hindi kagaya ni Coco Nograles. 2 araw bago ka sagutin. Ako, mabilis ako ha. No, si chairman. Kaya naman sa tuwing naghihiring kami, kahit kaming 2 na lang, hindi ko iniiwanan ito. Mr. Ang Chair. dami kong gustong itanong, Mr. Chair, baka humaba lang ako, magalit ka sa akin eh. Mr. Chair. Yes, ma'am. Yung sa WTES, marami talagang hindi feasible. So right now, meron po kaming nakaset na i-auction na namin yung WTE, especially Metro Manila. Identifying yung mga problema, pero this is together with DNR, MMDA, DOE, and ERC. So hopefully maka-award kami by first quarter of next year. Okay. And Mr. Chair, dadako ako ngayon dun sa affordable. Kanina pinag-uusapan natin yung quality, reliable, and secure supply of electric power. Pero yung affordable, nandun din po yun eh. Section 2, paragraph B. Tama, President Nograles? So yung affordable, ito yung walang kamatayang issue, yung affordable na to. 24 years ago, we crafted a law. Ang pangalan ay IPIRA. Talaga yung nakalagay, affordable. Tapos pagka binasa mo pang pababayan, transparent and competitive
Mga ganun eh. Competitive price of electricity, fair, under a regime of free competition in order to make our products globally competitive. Nakalagay. Pero talaga pong hindi natin very, very elusive yung affordable. Kasi unang-una, tingnan po ninyo yung lifeline rate program natin, which is stipulated under Section 23 of EPIRA. Merong kasing ladderized yan eh. Pero in case of Meralco, alam po ninyo yung 100% na free lang, 20 kilowatt hours. Kawawang-kawawa. Para malibre ka ng 100%, kailangan ang ginagamit mong kuryente hanggang 20 kilowatt hours ka. Nagsindi ka lang ng 3 bumbilya maghapon, tapos tigilan mo na yan. Bakit po ganon, Madam ERC? Sa Meralco, ang consumption bracket discount niya po ay, let's say, 0 to 20 kilowatt hours, 100%. Samantalang sa Ilocos Sur Electric Cooperative, 0 to 15, 30%. Ano? Sa Tarlac Electric Cooperative, 20%, 20 kilowatt hours, 100%. Sa Surigao del Sur, electric Surseco 2 yata ito. 0 to 15 kilowatt hours, 20%. Sa Pampanga, 0 to 15 kilowatt hours, 50%. Sa Antique, 1 to 15, 7%. Hindi ko po maintindihan ito, ba't nagkakaiba-iba? Electric Cooperative sa Pelco 1, 16 to 20 kilowatt hours, 40% ang discount. Yung Anteco, 16 to 20%, 5% ang discount. Bakit po ganito? Talaga pong hirap na hirap ako. Bakit hindi po at least uniform ang pagbibigay ng discount? Hindi ko po sinasabi na dito sa discount na ito ay talagang sapat na para maiangat natin dun sa affordable. Dito pa lang ho, naguguluhan na ako. Gusto kong pag-aralan, kaya lang pasensya na po kayo, napakahirap intindihin ito. Bakit po nagkakaiba-iba? Mr. Chair, can I respond? Yes, sir. Yung pong original na Lifeline program na ngayon ay pinatutupad pa, ito ay nadisenyo noong time na ina-unbundle natin ang rates ng mga distribution utilities. At ang nangyaring disenyo ay per distribution utility. Dahil ang Lifeline program ay isang paraan ng pagsusubsidiya ng mga marginalized consumers, nung nadisenyo ito, ang subsidy ay manggagaling doon sa subsidizing class within the same distribution utility. At yung isa-subsidize niya ay yung mga marginalized doon din sa same na distribution utility. May mga distribution utility na malalaki tulad ng Meralco na kung saan marami ang pwedeng panggalingan ng subsidy. Kaya nung dinisenyo siya, ang isang pamantayan naman na ginawa ay dapat yung subsidy charge o yung Lifeline subsidy charge will not exceed 10 centavos. At nung dinisenyo, tiningnan kung magkano ang malilikom kung ito ang limit. Nakita na sa halagang 10 sentimo na i-charge mo dun sa subsidizing class ng Meralco customers, maaari ka pong makapag-extend ng discount up to 100 kilowatt hours na konsumo ng mga marginalized or yung low consuming. Pero dun sa iba tulad ng electric cooperatives na maliliit lang, predominantly maliliit lang din ang konsumo at yung subsidizing class ay maliit lang din, para ka makapag-extend doon sa marginalized customers na hindi naman mag-exceed sa 10 centavos yung Lifeline subsidy charge, kinailangan ibaba mo yung threshold. Kaya meron doon na ang kanilang diskwento ay kung meron lang silang konsumo na hindi lalampas ng 20 kilowatt hours. Naintindihan ko po yun, Mr. Chair. Ang hindi ko po makuhang mabuti ay yung pinag-uusapan natin na Lifeline rate. Lifeline kasi, ibig sabihin talaga pantulong eh. Bakit ang Tarlac Electric Cooperative sa Limbawa nakakapagbigay, nasusundan niya yung sa Meralco na yung 20 kilowatt hours, 100% na ililibre niya. Katulad ng Meralco, bakit lahat na
ay walang nakagawa ng ganon. Isip-sipin po ninyo, yung Pampanga, mas malaki ito kaysa sa Tarlac. Hanggang 15 kilowatt hours lang ang 50% niya. Yun ang hindi ko makuha. Paano, pag sinabi po ninyong, halimbawa, yung 15 kilowatt hours na consumption ng isang household, yun lang ang bibigyan niya ng kalahati, 50%. Gaano po ba yun? Hindi po pang buhay yun eh. Hindi lifeline yun eh. Lalong-lalo naman yung iba, walang nakaano kahit isa. Ito, Cooperative Inc., Anteco, 16 to 20 kilowatt hours, 5%. Eh siguro po kung langgam lang ang pinag-uusapan natin, sa langgam pwede na po ito. Pero tao po itong mga ito. So paano po nakalampas sa inyong radar ito? Paano po natin masasabi na lifeline rate? Yun nga po, yun yung original na design ng Cooperative Inc., Anteco, 16 to 20 kilowatt hours, 5%. Eh siguro po kung langgam lang ang pinag-uusapan natin, sa langgam pwede na po ito. Pero tao po itong mga ito. So paano po nakalampas sa inyong radar ito? Paano po natin masasabi na lifeline rate? Yun nga po, yun yung original na design ng Lifeline program na nakabase doon sa individual distribution Yun po utilities. yung original design. Ngayon nga po, mayroon na tayong ipapalit na kung saan ang diskwento ay ibibigay across the country regardless of the distribution utility at ang Lifeline subsidy charge ay pare-pareho din na i-impose. Ganito na lang. Yung proposal ko po, meron akong bill eh. Para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung mahirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Ngayon, ito pong ladder-rise na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagkat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, halimbawa, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household, talagang hirap na hirap. Ito po, alam na ni Mr. Chair ito, meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa, dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po kung yan naman ay tutustusan ng gobyerno dahil po itong Lifeline program ang tumutustos po kasi dito ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross-subsidy. Pero yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng Lifeline program na kung saan ang makakabenepisyo doon sa diskwento ay across the board pero hindi lang maibibigay yon at 200 bagkus maaring ito ay 50 kilowatt hours, 50 kilowatt hours at 30 kilowatt hours. Ganun lang po kasi pinag-aaralan natin naman din ang magiging impact niya doon sa Lifeline subsidy charge. Hindi naman po kayo magpapasyan yan eh. Kung halimbawa naipasyan ng Kongreso na ito ang maging panuntunan natin, 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Iyon po kasi ay talagang makakatulong sa marginalized sector ng ating bansa. Siyempre po, isa-subsidize ng gobyerno yun. Eh. Tingnan po ninyo, ang philosophy po behind that is napakarami ng binibigay nating mga subsidies ngayon. Lalo na nakaraang eleksyon. Meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong TUPAD, meron kayong MAIP, bukod pa dun sa 4Ps. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino napunta yon at kung paano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt hour consumption, siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun pong affordability issue. Naayos natin. Bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% VAT, immediately, bababa ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin?
Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi maaaring ang DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin? For example, particularly the manufacturing sector. Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yon. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang VAT, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan, sabay ka kukuha ng kukolektahin ko dyan kapag sasabihin ko naman sa kanila, problema mo yun, ikaw ang taga-kolekta eh. Bakit mo akong problema niyan? Ang pinagbulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption-driven. Dapat production-driven. Imagine po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Yusek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gumiginhawa. Ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity. Para ko nang nakita kung gaano ang threefold, maybe fivefold giginhawa ang ating economy. And then, from there, we can collect more taxes. Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin. Itong hearing na to, binatikos at ginisa ni Congressman Marcolita. Bakit? Na tayo sa Pilipinas is one of the highest electricity bill among Southeast Asia. Pangalawa tayo sa pinakamahal na bayaran ng kuryente sa buong Southeast Asia. Pangalawa tayo sa Singapore na napakataas ng bayarin ng kuryente. Kaya binatikos, ginisa nito ni Senador Marcolita itong ARC. Bakit nilalagyan pa 12% na VAT? Kasi according sa IPERA law ay dapat very affordable yung kuryente natin. Kaya itong si Senator Marcolita na meron siyang proposed bill na kung sino yung household na merong 200 kilowatt lang na konsumo ng kuryente bawat buwan ay ilibre na ng pamahalaan. Instead na bibigay or magbibigay ang gobyerno ng AKAP, AX at TUPAD, mas maganda. Idiretso na to ang gobyerno na magbabayad nitong mga residente natin na nagkonsumo lang ng 200 kilowatt hour per month. So maganda itong suggestion ni Senator Marcolita. Ito'y malinaw at maganda ang layunin. Hindi yung mapunta doon sa different congressman at gagamitin ito para pang pamumulitika o para hindi ito mabulsa ng mga kawatan ng mga politiko. Ay dapat maganda itong layunin ni Senator Marcolita. Kaysa ipadaan itong AX TUPAD, pinarami ninyo ang mga at tamad sa ating bayan Yung nagbabayad ng tax, karapatan yon nila na makinabang yon kasi pera nilang yon. Pero ang tanong, bakit mas pinaboran ninyo bigyan itong walang trabaho na sobrang tamad, inom, kung merong binigay at nakatanggap ng AX TUPAD at AKAP, sabi ng iba, maraming nagpapatunay at mga video sa social media na pinang-iinom, pinagsusugal nito. Di ba? So ito, maganda itong layunin ni Senator Marcolita at sana matupad ito.
Kaya mga kababayan, kung gusto niyo itong mga ganitong video, pahingi ng inyong lambing na masubscribe itong ating munting channel. God bless po, ingat po kayo palagi. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas.